Good morning, good afternoon, good evening, saan mang dako ng mundo kayo naroon, naway samahan ninyo ako nabasahin ng Book of John chapter 10 verses 1 to 42. But before reading the Book of John, we will just read the reminders of God written in Romans 10:17. We will begin with John 13:34. John 13:34. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that ye also love one another. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. And in Galatians 6 verse 10, and let us not Galatians chapter 6 verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. And in Romans 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. And in John 3 verse 19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. And in Matthew 5 verse 14, ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago. At sa verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. And in John chapter 8 verse 12, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. And in John again, chapter 6 verse 63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are
spirit and they are life. Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. And in last but not the least, 2 Timothy chapter 3 verse 17. Let's begin with verse 15. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Now, we will proceed to the book of John. Chapter 10, verse 1 to 42, but we will read it half up to 21. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. Please subscribe, like, share, and comment na rin po. May God bless you and good day po. Verily, verily I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakit sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. Datapwat, ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. Binubuksan siya ng bantay pinto, at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig, at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan, at sila'y inihahatid sa labas. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila, at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. And the stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. At sa iba'y, hindi sila magsisisunod, kundi magsisitaka sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. This parable spake Jesus unto them, but they understood not what things they were which he spake unto them. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, natapat hindi nila napag-uunawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Then said Jesus unto them again, Verily, verily I say unto you, I am the door of the sheep. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them.
Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Datapat hindi sila dininig ng mga tupa. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Ako ang mabuting pastor. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. But he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, sit the wolf coming and leaveth the sheep and fleeth, and the wolf catcheth them and scattereth the sheep. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangangalat. The hireling fleeth because he is an hireling and careth not for the sheep. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. Ako ang mabuting pastor, ang nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng sa Ama ay pagkakilala ko, at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life that I might take it again. Dahil dito'y sinisinta ko ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa akong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. There was a division therefore again among the Jews for these sayings. At muling nagkaroon ng isang
pagbabahabahagi sa gitna ng mga Hudyo dahil sa mga salitang ito. And many of them said, "He hath a devil, and is mad. Why hear ye him?" At sinabi ng marami sa kanila, "Mayroon siyang demonyo, at siya'y nauulol. Bakit ninyo siya pinakikinggan?" Others said, "These are not the words of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind?" Sinabi ng mga iba, hindi sa inaalihan ng demonyo ang mga sabing ito. Maaari bagang ang demonyo ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. Please subscribe, like, share, and comment na rin po. And may God bless you more and good day po.